Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, February 3, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Scam sa bentahan ng kotse. Itinuturong nasa likod ng walang awang pagpatay sa pulis at 8 taong gulang na anak. We suspended the voting on the sufficiency of substance because we wanted to give time to the justice members. Botohan sa sufficiency in substance ng impeachment complaint kontra kay Pangulong Marcos. Iniurong sa Miyerkules. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. Senator Raffy Tulfo, sinita ang pamamayagpag ng mukha ni DOT Secretary Cristina Frasco sa tourism promotion materials. No work, no pay para sa mga mambabatas, isinusulong ni Congressman Sandro Marcos. At reunion film ngayong taon ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano, inaabangan na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinita ni Senator Raffy Tulfo sa Senate hearing si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa pamamayagpag ng mga larawan ng kalihim sa tourism materials ng ahensya. Kinuwestiyon din ng senador kung epektibo ba ito sa pagpopromote ng Pilipinas. Ang tugon dyan pati na sa iba pang issue sa turismo sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. Yan ang sinabi ni Senator Raffy Tulfo kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism Martes ng umaga. Mitya nito ang online tourism promotion materials na laman ang larawan ni Frasco. Sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, the 8 wonders of the world, yun, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. Kabilang dito ang tourism magazine na Philippine Topics kung saan si Frasco ang nasa cover. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. Sinita rin ng senador ang tarpaulin na may malaking larawan ng kalihim na bumubungad sa mga biyahero sa Katiglan Airport. Para ito sa isang event sa launching ng digital ticketing system doon, pero ani Frasco ipinatanggal na niya ang banner. Bagya namang uminit ang pagtatanong ni Tulfo sa tourism material ng Lake Cebu sa South Cotabato na mismong si Frasco rin ang model. How about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Okay. This is a work photo. My presence there was a legitimate one, and it was to help the destination. Paglilinaw pa niya, I have no national ambition. I'm not running for any national position. opinyon ni Tulfo, mas mainam na ilagay sa promotional material sa mga larawan ng mga scenic spots ng bansa at makipag-partner sa ilang travel vloggers para sa mas malawak na promotion. Tinalakay din sa pagdinig ang usapin sa mataas na airfares sa ilang top tourist destination gaya ng Siargao. Ayon sa grupo ng airline companies, dahil ito sa airport charges, taxes, pati ang infrastructure limits o mga maliliit na runway sa ilang paliparan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan gumamit ng turboprop aircraft na mas maliit ang passenger capacity. But also because the airlines cannot always fill up that capacity of 72 seats because of various weather conditions. It's also a factor of how many flights the airline can operate to a certain airport. Hamon ng komite sa concerned agencies na pababain ang airfare, dagdagan ng flights at palawakin ang mga paliparan. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Naghain si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ng panukalang batas na magpapatupad ng no work, no pay para sa mga miyembro ng Kongreso at Senado. Sa ilalim ng House Bill No. 7432, babayaran lang ang mga mambabatas sa mga araw na sila ay present at aktibong gumaganap ng opisyal na tungkuling lehislatibo. Ayon sa Presidential Sun, layon ng panukala na tiyaking napupunta sa mga opisyal na tumutupad sa kanilang trabaho ang pondo ng bayan. Kasama sa bibilangin bilang opisyal na tungkulin ang pagdalo sa plenary session, paglahok sa committee hearings at iba pang opisyal na gawain ng Kongreso. Gayunpaman, may mga safeguard pa rin ng panukala tulad ng mga valid na sick leave at official representation sa mga dadaluhang event habang paparusahan naman ang mamemeke ng kanilang attendance claims. Kulong na yan! Iniurong sa Miyerkules, February 4 ang botohan ng House Committee on Justice sa sufficiency in substance o kung sapat ba ang batayang nilalaman ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa committee chairperson na si Batangas Representative Jervil Luistro, kailangang bigyan ng panahon ng mga miyembro na suriin ng mga komento at opinyon na lumutang ngayong Martes. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ipinagpatuloy ngayong Martes ng House Committee on Justice ang deliberasyon sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihain noong January 19 ni Attorney Andre De Jesus. Iginiit na nag-endorso ng impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na malinaw ang grounds for impeachment na graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position. Kasama sa batayan ng naturang reklamo ang umano'y kabiguan ng Independent Commission for Infrastructure na mapanagot ang mga sangkot sa flood control anomalies. Bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Nauna nang lumabas sa balita si Nisay ng pangalanan siya ng ICI bilang isa sa 8 umano'y congressman contractors o contractors na inirekomenda sa ombudsman na kasuhan ng graft kaugnay sa flood control scandal. Si Nisay ay may-ari ng JVN Construction and Trading. Matapos ang manifestation ni Nisay, agad na nagmosyon si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. I move to exclude the determination of the authenticity of the annexes, the records as attached to the complaint, at this stage of the proceedings, which is the determination of sufficiency in substance. Nais ni De Lima na huwag munang isama sa deliberasyon sa sufficiency in substance ang pagtukoy kung authentic ba ang attachment na nakapaloob sa unang impeachment complaint. Tinutulan ito ng ilang mambabatas. Dapat kapag may recital of facts, ang naka-attach dito ay mga dokumento na may probative value naman for proper hearing, para hindi hausaw o haka-haka lang ang recital of facts. Dahil hindi magkasundo ang mga kongresista, idinaan ito sa botohan. With 21 in favor of the motion and 24 against the motion, the chair declares not to exclude the authenticity of the attachment in the determination of sufficiency in substance. So ruled. Bigo ang mosyon ni De Lima. Sa haba ng diskusyon, hindi pa napagbotohan kung wasto ba ang nilalaman o sufficient in substance ang unang impeachment complaint. We suspended the voting on the sufficiency of substance because we wanted to give time to the justice members to think them over, all the discussions that we had today,
before they vote tomorrow afternoon. Iniusog ang botohan sa sufficiency in substance sa Miyerkules. Gayon din ang deliberasyon sa ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ano na nga ba ang sunod na mangyayari sa Independent Commission on Infrastructure? Sabi ng Malacanang ngayong Martes, ipinauubaya na ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mismong komisyon ang pagdedesisyon ukol rito. Taliwas naman yan sa naunang sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes na naghihintay lang sila ng direksyon mula sa Pangulo. Samantala, una na ring ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang umano'y planong pagbuwag sa naturang komisyon na binuo nito lang Setyembre para mag-imbestiga sa flood control projects. Una nang binigyan ng taning ng ilang kritiko ang ICI matapos ang pagbibitiw ng dalawa sa tatlong commissioners nito bago matapos ang 2025. Kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Kung gusto pala na magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Kung sasabihin po rin nila na tapos na kanilang obligasyon, makikinig po ang Pangulo. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nahahadlagan ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control kickbacks dahil sa kawalan ng access sa SALN ng mga sangkot na mga mambabatas. Ayon kay Remulla, nakatakda siyang magpadala ng protest letter sa House Speaker para hingi ng kooperasyon at payagan umanong magkaroon ng karapatan ng Ombudsman na imbestigahan ang mga umano'y kickback. Kinastigo rin ng Ombudsman ang Anti-Money Laundering Council dahil sa anyay mabagal na pag-freeze ng mga asset ng mga sangkot sa skandal. Lalo't hinihingi ang mabilis na aksyon para agad maresolba ang issue. So the earlier we freeze it, the better. The earlier we freeze these funds, the better for the result of the case. But it seems as if they are not in a hurry at all. They like to take their sweet time. And the AMLA does not seem to have that attitude of urgency for the country. Sabi nga, nagsisimula ang pagbabago sa lipunan sa maliliit na hakbang. Yan ang kwento ng isang barangay kung saan agad na tumugon ng isang barangay chairman sa utos ng DILG sa pagpapatupad ng anti-EPAL policy. Proud na ibinahagi ng chairman ng barangay Capitolio, Pasig City ang pag-aalis nila ng pangalan at mga mukha ng mga public officials sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa post ni barangay chairman Alex Torres sa social media, ibinahagi niya rin ang before and after ng kanilang official letterhead na karaniwang ginagamit sa mga barangay clearance at pinipirmahang mga papeles. Malinis na ito at wala na ang pangalan ng mga opisyales. Paraan niya ito para maiwasan ng tradisyonal na patronage politics na masyadong ibinabalandra ang pangalan at pagbumukha kahit na pera ng bayan ang gamit sa mga proyekto. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility nitong Martes ng hapon ang tropical depression na pinangalan ng Basang. Ayon sa Pag-asa, as of 4 p.m., may lakas itong 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 70 kph. Mabagal itong kumikilos pahilagang kanluran. Inaasahang lalakas pa si Bagyong Basang bilang isang bagyo habang tatahak pakanluran sa silangan ng Mindanao. Posible rin itong tumama sa lupa sa Caraga sa Huwebes ng hapon o gabi. Nasang tatawid sa Visayas at Palawan mula Biyernes, February 6 hanggang Linggo, February 8. Wala pa namang direktang epekto ang Basang sa Pilipinas sa susunod na 24 na oras. Pero posibleng itaas ang wind signal sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga mula Miyerkules. Isang memorial statue ang ipinatayo para sa yumaong Taiwanese actress na si Barbie Hsu bilang patuloy na pagkilala sa kanyang mga alaala.
kasabay ng unang anibersaryo ng pagpanaw ng Meteor Garden Star nitong Lunes, February 2 ay isinapubliko ang statue. Itinayo ito malapit sa himlayan ng aktres sa Qinpao Cemetery sa New Taipei, Taiwan. Mismo ang asawa ni Barbie na si Koo Jun-yu, na mas kilala bilang DJ Koo, ang pumili ng disenyo ng rebuto. Simboloan niya ito ng walang hanggang pagmamahal ng pamilya, mga kaibigan at tagahanga ng yumaong aktres. Bukod sa pamilya ni Barbie Sue, present din sa memorial event ang kanyang mga kaibigan at kapwa star sa pamosong Meteor Garden Show na sina Jerry Ann at Vic Sue. Susunod motibo sa pagpatay sa mag-inang Molenido, batid na ayon kay Interior Secretary Remulla. At Senators Pangilinan at Marcoleta nagbangayan sa Senado sa anong issue? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tukoy na ng mga otoridad ang motibo sa double murder case ng mag-inang Molenido. Itinuturing na rin itong case closed habang nakatakda ng sampahan ng kaso ang mga suspect na nasa likod ng pagpatay sa mag-ina. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Parang pinag-interesan yung 450,000 na presyo ng Innova na binibenta. Nais lang ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido na mabilisan ang kanyang pangarap na sports utility vehicle, pero hindi niya inakalang ito rin pala ang tatapos sa kanya at sa buhay ng 8 taong gulang na anak na si Jan Ismael. Matapos ang ilang araw na patuloy na investigasyon, natukoy na ng mga otoridad na alitan sa pera o bayaran sa sasakyan ang ugat ng malagim na pagkamatay ng mag-ina. Ang mas nakakagulat pa nga, mismong kanyang inaanak sa kasal na sina Pia Panganiban at dismissed Police Officer Christian Panganiban ang mga salarin. Nagsimula po yung transaction December 15 na itong si Dayan ay bibili ng Montero. Ang magiging ang ahente ay si Pia. Nagbayad siya ng initial payment na 550,000 on December 18. Then to complete the transaction, para mabayaran niya, bebenta niya yung Innova niya. Nang magkabayaran na umano noong January 16, natuklasan umano ni Molenido na non-existent ang binabayarang sasakyan. Ayon pa sa investigasyon, nadawit na sa marami pang estafa cases ang mag-asawang Panganiban. Talagang gawain na nila and it appears na parang may plano sila talagang gawin yung bagay na yun. Tinawag naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na may psychopathic criminal tendencies ang mag-asawang Panganiban dahil aniya sa kawalan ng konsensya ng mga ito. Ayon sa pahayag ng kalihim, nasa bahay ng mga suspect ang kanilang 3 anak nang barilin si Molenido at balutan ng plastik sa ulo hanggang masuffocate naman si Ismael. Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Kasunod dito, idineklara ni Remulla na case closed na at inihahanda na ang mga pagsasampa ng kaso. Kabilang dito ang patuloy na investigasyon sa dating asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant Jan Molenido. Imbis aniya kasi na ipaisa ilalim sa autopsy ang mga labi ng biktima, agad aniyang pinakremate ni Jan ang katawan nito kasama pati ang suot na damit. Nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya. Nakatakda ring isa ilalim sa forensic examination ng cellphone ng biktima para lalong mabigyang linaw ang kanilang pagkamatay. Habang may suspetsya ng mga otoridad kung saan itinago ang baril na ginamit ng mga suspect kasabay ng inihahandang search warrant. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nasagip ng mga otoridad ang isang 2-week-old na sanggol matapos umanong ibenta ng sariling mga magulang ang bata sa halagang 27,500 pesos.
Nahuli ang mga suspect sa isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan matapos magsagawa ng entrapment operation ng otoridad nitong Lunes. Arestado ang mga magulang matapos tanggapin ng buy-bust money. Kapalit sana ng sanggol na balak sana nilang gamitin ng pera bilang puhunan sa kwek-kwek at fishball cart business. Nasa kustodiya na ang sanggol at sinusuri ang kalusugan nito habang maharap naman ang mga magulang sa patong-patong na kaso tulad ng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act na nagpuprotekta sa mga bata laban sa abuso at pagpananamantala. Itinatanggi ng billionaire tycoon at dating Senator Manny Villar ang anumang iligal na gawain matapos maghain ng Securities and Exchange Commission ng reklamo sa Villar Land Holdings Corporation. Sa pahayag ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, sinabi ni Villar na never umano siyang gumawa ng iligal para makapanloko ng mga customer at investors. Gayunpaman, iginiit ni Villar na makikipagtulungan siya sa investigasyon at kumpiyansang lalabas rin ang katotohanan. Una nang nagsampa ang SEC ng criminal complaint laban sa Villar Land at mga opisyal nito, kasama ang kaanak ng senador. Ayon sa SEC, inireport ng kumpanya na lumaki ang ari-arian nito sa 1.3 trillion pesos noong 2024 pero ayon sa audit ay 35 billion pesos lang pala. Naakusahan rin ng regulator si Senator Camille Villar na umano'y iligal na pinagkakitaan ng stock investments ng Villar Land sa pamamagitan niya ng pagbili ng shares ng kumpanya bago isa publiko ang impormasyong magpapataas sa presyo nito. Inaasahang ilalabas na sa Marso ang preliminary result ng flood control audit ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Vince Dizon, mas marami pang kaso ang maihahain laban sa mga opisyal na sangkot sa mga anomalya. Anya, magiging batayan ng Ombudsman sa pagsasampa ng mga kaso kung ghost project ba ang mga ito o maituturing na substandard. Pinagsasama-sama na rin nila ang mga resulta ng inspeksyon ng iba-ibang ahensya para sa isang komprehensibong report. Dagdag pa ng DPWH, umaabot na sa 60 kontratista ang posibleng i-blacklist dahil sa pagkakasangkot sa korupsyon sa proyekto. Alam niyo naman, iniikot lahat ng mga suspected na mga projects na may problema, either ghost or substandard. So, iniikot yan ng PNP, ng NBI, ng AFP, COA, DPWH, DOJ, and pati Ombudsman. No? So, lahat yan, pagsasama-samahin ni Samantala, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagpadala umano ng feelers o nagpaparamdam sa pamamagitan ng intermediary ang dating kongresista na si Zaldico, kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa isang forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines sa FOCAP, ibinunyag ng Ombudsman na nakausap niya ang isang kaibigan ng mga paring malapit kay Ko. Pero giit niya, sinabi niya sa panig ni Ko na restitution o pagbabalik ng ninakaw na pera nga abot sa bilyong-bilyong pisong halaga ang dapat unang pag-usapan bilang patunay ng kanyang sinseridad. Wala pa namang kondisyon sa ngayon dahil paunang usapan pa lang ito at sakaling magtuloy-tuloy ay aabot sa Sandigan Bayan at Korte Suprema. Sinabi rin ni Ombudsman Remulla na umaasa siyang lalantad na si Ko sa mga susunod na araw na umano'y nagtatago pa rin sa Sweden. Nagbangayan sa Senado sina Senator Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta hinggil sa eksaktong saklaw, hangganan at coordinate sa mapa ng West Philippine Sea. Sa deliberasyon ng Senate Resolution No. 256, kaugnay ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng Pilipinas, iginiit ni Pangilinan na batay sa datos ng mga advisor ng Philippine Delegation sa International Arbitral Tribunal sa The Hague, may karapatan ng Pilipinas sa humigit kumulang 500,000 square kilometers ng South China Sea. Batay yan sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Git niya, ibinasura na nga ng 2016 arbitral ruling ang 9-line claims ng China at pinatutunayang illegal ang mga gawain nito sa loob ng exclusive zone ng Pilipinas. Welta naman ni Marcoleta,
Nasa 370,000 square kilometers lang ang West Philippine Sea batay sa National Security Council at anilay wala pa rin tiyak na bounds o coordinates ang saklaw nito. Pero sagot ni Pangilinan, tapos na ang usapin, lalo't nanalo na ang Pilipinas at hindi lang ito kinikilala ng Beijing at China. Pinayuhan naman ni Majority Leader Miguel Zubiri na gawing reference ang mga batas sa archipelagic baselines habang nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson na may posibleng implikasyon sa national security ang talakayan, lalo't Pilipinong mambabatas pa ang mismong kumikwestiyon dito. Pauwi na ba ang mga OFW ngayong birth month ng Diyosa? Ihanda na rin ang pansit with lots of cheese at menudo na may capsicum. Dahil opisyal na ngang sinalubong ni pambansang Diyosa Ann Curtis ang kanyang birth month. Fierce in red nga ang Diyosa sa kanyang recent Instagram post, suot ang red corset dress. Kitang-kita ang birthday glow ng aktres kahit pa mommy na. Sa IG, tinawag ni Ann na kanyang lucky color ang red ngayong Aquarius season. Thrilled din si Ann sa pagkakataong makaduwat sa ASAP stage ang idolong si Regine Velasquez. Kasalukuyang abala si Ann sa pagpopromote ng kanyang Valentine movie na The Loved One kasama si Jericho Eco Rosales na showing na sa mga sinehan nationwide sa February 11. Susunod sa showbiz, Donnie Pangilinan at Bel Mariano muling bubuhayin ng tambalan. Ano kayang kwento yan? At isa pang pagbabalik, BTS comeback live performance saang plataforma mapapanood. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Don Bell comeback is real. Magkakaroon nga ng reunion movie ang paboritong tambalan ng mga millennials at Gen Z. Ano kayang magiging takbo ng pelikula? Samantala, comeback performance ng K-pop group na BTS mapapanood na sa giant streaming platform na Netflix sa Marso. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Handa ka na ba sa muling pagbabalik ng tambalang Don Bell? Muling magsasama sa pelikula ang tinaguriang phenomenal love team ng bagong henerasyon na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Star Cinema of course confirmed this good news sa kanilang Instagram page. Sa naturang post, makikita ang ilang photos ni na Donnie at Bel na all smiles at tila sabik sa bagong proyekto. Bukod dyan, mababasa rin ang caption ng Star Cinema na Don Bell is making us fall in love all over again. Wala pang detalye kung sino ang direktor, writer o kung ano ang magiging takbo ng kwento ng kanilang upcoming film, pati na rin ang iba pang cast. Pero for sure, tiyak na aabangan yan sa takilya. Good news, Armies! Inanunsyo ng Netflix na ipapalabas nito ang highly anticipated comeback live performance ng K-pop group na BTS na gaganapin sa Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea sa March 21. Bahagi ito ng pagdiriwang ng grupo sa upcoming album nila na pinamagatang Arirang na nakatakdang i-release din sa March 21. Ito rin ang unang group performance ng BTS pagkatapos ng 4 na taon nilang hiatus dahil sa mandatory military service. Bukod sa comeback performance, ilalabas din ng Netflix ang BTS documentary film na BTS The Return sa March 27 ngayong taon. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa politiko, abogado at diplomat na si Hillary Clinton. Ang sabi niya, ang anak ang pinakadakilang regalo sa isang magulang at pinakamabigat na pananagutang dapat niya dalhin.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.